Hi mga po, I have another delivery from Ikagay. Actually, they delivered yung isa sa mga collection ko, which is, eto, nirepat ko na siya kasi they are using plastic pot. At saka, alam nyo naman na kapag ka indoor, it's a different kind of soil ang ginagamit ng lola. At hindi nga pwede yung plastic pot. So, eto na yung dalawang dineliver sa akin. This came from Ikagay, which is a seller from TikTok. Kaya lang hindi sila yung tipong seller na may yellow basket. Talagang live selling talaga sila. So, ang ganda-ganda nila. So, just because of this, na talagang tayo nag-replant ng kanilang delivery about Francoisii. Francoisii is actually a form of euphorbia. Yung pag sinugwatan mo, may dagtang puti. I'm so sorry. Medyo nabubululan lola. But anyway, ang ganda-ganda nila. These are actually mga hybrids na tong mga to. Pero nagulat ako kasi ang laki nila. Actually, may malalaki naman at saka may maliliit. Pero these are large leaf na Francoisii. Pakitaan ko kayo nung collection ko talaga. This is not my collection. Actually, kala ko kasi katulad ng collection ko pagka nasa video or kapag ka nasa yung nagla-live selling sila. Kala mo siya compact type at saka kala mo siya maliit. Nung tinignan ko, ito pala yung mga big leaf type. Pakitaan ko kayo ng compact type. This one came from Madam Flipay. So, meron pa akong iba, kaya lang ito kasi yung pinakamaganda ko na mga collection na coming from sellers para mabanggit ko na rin sila. So, this is the compact form and then the small leaf. Pakita ko sa inyo yung difference nila ha. So, kasi marami kasing klase yan eh. So, kung mapapansin nyo, hindi ko pwede i-tilt ng todo. Kung mapapansin nyo, compact na compact tong isa, itong isa hindi. So, may sikreto rin kasi ang lola dyan. Actually, ito pwede ko itong i-convert sa compact form. Pero meron talagang mga Francoisii na nabibili na small leaf talaga tsaka compact form. Which is yun talagang collection ko. Kaya minsan pag may mga nagla-live selling, tapos nakita ko, tapos nakakala ko yun talaga, binibili ko kagad kahit mahal. Katulad nito, medyo pricey din ito. Ito, pricey din naman itong mga kay Ikagay. Kasi talagang pricey ang Francois or Francoisii. Ngayon, sinasabi nila, di ba, yung kailangan daw outdoor. Alam niyo naman, pure indoor ang lola. And I do encourage you to at least try and experiment with indoor gardening. Although sinasabi ng mga plant seller na katulad yun sa mga cacti, yung mga ganon, yung mga tungkol dito sa mga outdoor na to. Kasi talagang inaamin ko naman na talagang this is supposed to be grown outdoor for the maximum yung maximum potential niya. Pero ako naman kasi may iba kasing maximum potential outdoor pero may maximum potential din tayo indoor. Pakitaan ko kayo i-post ko itong video na to, kukuha ko ng sample kung ano yung sinasabi ko sa inyong maximum potential outdoor at saka maximum potential indoor para matuwa naman kayo, okay? Okay guys, tuloy tayo ha. So, kung makikita nyo, this one, nakita nyo, diba? This is from outdoor. Yan. This is from outdoor. Tapos, may kapatid ito na maliit na tinanim ko rin na grown purely indoor. Ang ganda niya, ang laki niya, no? Tingnan nyo, Hindi to tularensis. I forgot the name, pero hindi to tularensis. Pero euphorbia din ito. Hindi I forgot. Pero euphorbia din to. Kamag-anakan din to nito ng Francoisii. Actually, isang kamag-anak nila yung tularensis, kamukha nito. Pero tignan nyo ha, the same species, the same cuttings yung yung pinag-cuttingan ko. Mas malaki lang kasi ito, mas malaki yan. Kumbaga, yung kinat ko sila, ito, halos ganyan nakahaba. Tapos, yung isa naman, halos ganun lang. Kumbaga, dulo sa dulo lang. Kaya, tingnan nyo yung grown indoor, ha. Para malaman ninyo at makompare ninyo yung sinasabi ko sa inyong maximum capacity indoor. Tingnan nyo. Look at that. Nakita nyo? Outdoor, and then, look at that. Indoor. Nakita nyo? Nakita nyo yung difference? Now,
Lola is actually playing with lights. Alam nyo, ano, medyo natatakot din kasi ako. Malay nyo naman, di ba, tumira na tayo sa mga bunker. Kailangan may nag-i-specialize sa indoor gardening para at least mabuhay tayo kahit nasa ilalim lang tayo ng lupa. Charot! Pero anyway, this one is outdoor. The same species, actually, the same mother din yung pinagkuhaan ko. Pakita kasi nga yung mother, ha? Wait lang. Ay, naku, nagkalat ako. Wait lang, ha? Pause ko. Okay guys, tuloy tayo. So, ito yung mother nila, oh. Ayan. Ayan pa yung pinagputulan. Actually, pinutol ko na naman to kasi nagpropa na naman ako. Ayan yung ano niya, oh. Yung sinasabi ko sa inyong maximum capacity niya. Look at that beauty. Nakita niyo yung difference? This is grown outdoor, oh. Nakita niyo? Actually, full sun ito, ha. Full sun. Pero tignan niyo yung difference. Oh, kayo na ang pipili. Which one do you prefer? Indoor na nilaro-laro ng lola o outdoor? So malaki nga naman yung outdoor. Pag kayo gardener at gusto niyo nagpo-propa kayo, gusto niyo nagbebenta kayo ng halaman, o pwede to outdoor, di ba? Kasi ang dali nilang lumaki, ang dali nilang mapadami. Pero look at that indoor. O di ba? So kung bibili ka ng halaman, ano ang mas bibilin mo sa dalawa? Nakita nyo? Nakita nyo yung difference, di ba? So, actually, maraming tao na pumapasok dito, talaga yan, Bong. Sinasabi nila sa akin gano'n, ito, meron na naman bagong umuusbong, oh. Sasabihin nila sa akin, talaga yan, Bong, parehas yan. Sasabihin nila sa akin gano'n, oo, parehas lang yan. Same mother plant yan. Versus, bakit mas maganda ito? Tignan nyo yung kulay niya sa underneath, oh. Di ba? Nakita niya? Nakita niyo yung texture tsaka yung kulay niya? Nakita niya? Yan. Tapos nakita niyo tong outdoor? Oh, wala lang, 'di ba? Oh, pero tingnan niyo, oh. Because it was grown indoor, nagmumukha siyang mamahalin at saka nagmumukha siyang exotic. Lalo na ito, pinaglaruan ko to eh. This is from another light source and this is from another light source. So makikita nyo, pinaglaruan ko yan. Ang ganda, no? Buhay yan, ha? Hindi ang patay. Mukha lang siyang ganyan kasi almost nag-pure violet na siya. Diba? You have to play. Nag-e-enjoy ang lola playing with lights and its effect on plants. Kaya, yung sinasabi nila na I do not encourage you to grow indoor plants kasi pang outdoor po talaga ang mga tawag nito, yung mga succulents and then ang mga cacti. Yes, and yes, it might be true, but it can also be partially true. Yan. Kasi kung talagang dedicated ka, at saka kung talagang feel mo na yung mga halaman mo nakapalibot sa'yo at lagi-lagi mong nakatabi, katulad ko, dyan lang sila, ayun, oh, yun, that is one source of light. Nilalaro ko rin yung color text, yung color niyan. Iba sila pag pinalaki dyan, iba sila pag pinalaki doon sa ibang source of light ko. So, you have to play para mas nag-e-enjoy kayo. And besides, ang dami na po ngayong nabibiling mga high-tech form of lights. Hindi na po katulad nung dati. If you're watching my YouTube video about plants, tignan nyo yung mga garden lights ko noon sa indoor. Ang dami-dami kong halaman. Lahat naman po sila nabuhay. Pero honestly speaking, yung iba namatay. Kasi nga hindi pa ganun ka-high-tech ang mga ilaw na ginagamit ko noon. Yung mga ilaw na yon ginagawa ko lang and I have my evidence kasi nandito pa sila lahat. Ang lulutong na ng plastic. Lumabo ang mata ng lola dahil sa kagagawa ng LED. Alam niyo yung lighter, yung ilalim na yung may LED. Alam niyo ba kasi nga hindi pa available yung ganung kaliliwanag na LED sa raon noon. Kaya ang ginagawa ng lola, nangongolekta ako ng lighter na yon, binibili ko kapag wala nang laman na butane. Tapos binibili ko sa mga customer ko. Akin na yan, kukunin ko lang yung minsan naman kahit may laman pa, hold upin ko sila, kukunin ko lang yung yung pinaka-LED. Then, nag-e-experiment ang lola. So, hindi na siguro matatawaran yung karanasan ng lola pagdating sa indoor gardening. Kaya ngayon, minsan, tinatawanan ko lang, no po, hindi po pwede kasi po mag-e-etiolate po sila. Mag-iiba po ang itsura nila, tapos kalaunan, mabubuhay sila, tapos mamamatay din.
at the moment and with the current situation ng mga lights, siguro not currently true. Hindi na po totoo yan kasi eto nga, pinakita ko na sa inyo. They are even more beautiful if you're going to play with lights, and they are more vibrant if you put them indoor under grow lights. Depende na lang po sa inyo yan. So, anong masasabi ng lola? So, tignan natin to ha. This is a spade type na Francois. Kabibili ko lang, they are growing this under yung outdoor. Tapos outdoor to, tapos may net ata yung setup nila or something. So ito yung kinalabasan, this is a spade type, which is ito rin naman is spade, kaya lang curly. Pero tingnan nyo naman, if you're going to buy things, di ba? If you're going to buy small plants na magmumukhang mamahalin, so which one will you buy? This one? Or that one? Di ba? So, you have to play. Ini-encourage po ko po kayo na maglaro ng mga plants natin growing indoor and outdoor. If you have the capacity, ang mura-mura po ng mga grow lights ngayon. Ang magiging difference lang natin dito is yung amount ng light. Para mas tumindi, ilalapit nyo yung plants. Pagka para medyo masyadong matindi na susunog yung plants sa light, ilalayo nyo lang yung grow lights, di ba? Tapos, if nagwo-worry kayo kapag indoor kayo sa soil mix, watch nyo yung video ko about soil mix when you're growing indoor. Tignan nyo, di ba? Pero, yan yan, diba? This is outdoor. This is indoor. Tingnan yung mixture ko sa indoor, magkaiba sila, di ba? Yan. So, kung gusto niyo matutunan yung mga soil mixture ko para sa aking mga succulents and cacti for indoor, meron akong video na ginawa dyan. I-search nyo na lang. Go to my channel. Sa search bar, lagay nyo soil mix. Makikita nyo na kagad yon. And then, another thing is, alam nyo, ang lola barbershop. Manggugupit ang lola noon kasi ang dami kong ilaw sa loob ng barbershop, napakaliwanag talaga hindi mo pwedeng madilim sa loob ng barbershop. Bayad ka ng bayad ng kuryente. Ang dami kong fluorescent light noon. So, ang totoong collection ko noon, yung mga large leaf, sa totoo lang caladium ang gustong-gusto ko. I grew caladium indoor, tapos nag-graduate na ako, nagsawa. Sa lawahan ng lola, caladium aglomena, tama ba? Aglomena, and then yung mga aroids and arids, ay nako, sawang-sawa ng lola dyan. You know why? Kasi noon, wala pang LED. Fluorescent pa lang gamit ko, tsaka CFL sa loob ng barbershop ko. Sabi ko, ay naku, ang dami-dami kong ilaw, bayad ako ng bayad ng Meralco. Tapos, bukas lagi yung ceiling fan, di ba? Sabi ko, gawa ko nga ng paraan, ginawa ko, nag-start ako ng few plants, mga 5, 3 piraso sa loob ng barbershop. Pero, before that, talagang, at my age na 7 years old, nag-aalaga na akong ng halaman. Nasa Malate pa kami, nasa Maria Orosa, yung bahay namin doon, ang tawag nila, Kagubatan. Kasi ang dami kong halaman, 7 years old, 8 years old mula first floor hanggang 4th floor, may halaman ako. Iba namang halaman yung inaalagaan ko doon. Wag natin pag-usapan kasi I'm still not into masyadong indoor gardening Ngayon, talagang purely indoor na lang ako. Meron akong garden sa labas, pero for enjoyment lang. At saka, kasi iba pinapropagate ko, pinapadami ko, gusto ko mas mabilis silang dumami. Nililipat ko sila indoor, tapos nilalaro ko na yung texture nila. Okay. Tapos, di ba, lagi nakabukas yung fan kasi hindi naman pwede. Minsan madaling araw inaabot ang lola, lalo na pag hair color, di ba? Tsaka haircut. Sabi ko, sayang naman ng kuryente. Tapos aircon pa, di ba? O sabi ko, sayang naman, may mga halaman na gusto ng dryness at saka gusto ng malamig. So, nag-start ang lola, talaga, mag-aglomena indoor and outdoor. Indoor, meron din akong outdoor kasi dahil nga nang hinayang ako sa kuryente. So, hanggang sa nagsawa ang lola. Tapos sa uso yung mga LED na yan. Sabi ko, ay baka pwede din tong gamitin. Sabi kong ganon. Kaya nagawa-gawa ko ng mga LED lights ko. Post ko, pakita ko sa inyo. So ito ang proof natin na talagang gumagawa ang lola. Tignan nyo to. First gen. Pero bago pa to, meron pa akong ibang ginawa. Kaya lang yung mga yun, tinapon ko na. Kasi nga, nakatambak na sa cabinet. At saka talagang medyo pang, lang sila, low level of plants lang, like
yung mga, siguro, pwede sa kanya yung Sansevieria, pwede sa kanya. Pero, otherwise, hindi pwede yung iba. So, ito yung first gen. O, tingnan nyo yung LED niya, oh. Ay, obvious ba? Ginawa lang. Para-paraan lang ang lola, di ba? Oh, and then, medyo naging high-tech na ako nung mga sumunod. Pumupunta na ako ng Raon, guys. Bumibili na ako ng parts. Tignan niyo, oh. Second gen. Oh, obvious ba? Ginawa lang. Dito lumabo talaga, guys, ang mata ng lola. Just because yung dedication ko para sa indoor gardening. Kaya ayaw ko sinasabi na, ayaw ko sinasabi na, wag kayong mag-indoor, ganun-ganon. No! Minsan isang araw ng buhay natin kakailanganin natin mag-indoor gardening. Magpakadalubasan na kayo. Actually, this one is 2 daylight at saka isang red ata to. Ewan ko, nakalimutan ko na. Pero ano to minsan ginagawa ko white, blue at saka red. And then this one is the last. Oh, medyo high-tech ng lola. Familiar kayo dito sa ginamit kong case na to. Yun yung baby powder na Johnson's. Oh, yan lang yan, oh. Oh, dito high-tech na lola, gumagamit na ako ng heater, maganda na yung soldering ko, tsaka nakakabili na tayo ng mga spare parts ng cellphone dito. Di ba yung cellphone may mga backlight yan? Yan siya. Oh, di ba? Bago pa nauso yung mga matitinding ilaw na parang backlight din ng cellphone, gumagawa na ang lola. Kaya sobrang dedication. Kaya sumasama ang loob ko pag may nagsasabi na wag, no, mamamatay. Ito yung pandedebunk ko sa kanila. Ang ano kasi niyan is yung challenge. I dare and challenge everybody to grow your plant indoor. Kahit na yung cactus. If you can give the proper requirements, lalo na't mababa lang sa kuryente ang mga materials natin ngayon, lalo na yung mga appliances natin ngayon na ang baba lang sa kuryente. Let me show you one sample, ha? Okay guys, nandito ako sa isang garden ko, ha. Ito dito puro low lights lang to. Nakabukas ngayon tong malaking bilog na to kasi gumupit ako, pero sinasarado ko yan. Pag isasarado ko yan, makikita mo may 2 ganyan, di ba? These are 3 watts lang na lights. Yung napakaliit lang na ilaw yan, guys. Tapos tinuklapan ko lang ng pinakaputi niya. Di ba ito may puti? Tinanggal ko lang yung puti. Enough na yung ilaw na yan. Basta meron lang tayong warm at saka meron lang tayong daylight. Enough na yan to grow etong mga type ng lights ito. Like this Fittonia, yung triangularis. Kita nyo? Very lush. And they are not even grown in soil. And they are grown hydrophonically. O, tapos itong, meron ako ditong chili. Ito, this one is sampagita. Diba? They are so very lush. Kaya hindi ko talaga pwede sabihin na hindi ko kayo i-encourage. Look at this one. Oh. Diba? Ano lang yan, oh? T5. T5 na maliit, diba? So, tuturuan ko kayo kung paano ang gagawin nyo for you to have good knowledge kasi tested and proven na knowledge ng lola hindi na ako nagpapatumpik-tumpik, kaya pag may nagsasabi na huwag kayo mag-grow indoor, ay nako, okay pa rin naman yun kasi okay pa rin naman na libre ang ilaw. Pero di ba, mas nakakatuwa kung magagawa ninyo yung ginagawa sa labas na magagawa din ninyo nang mas mahusay pa sa loob ng bahay ninyo. But anyway, if you like this kind of video, sa susunod may part 2 to, ha. If you like this kind of video, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel and hit that notification button. Diba? Para lagi kayong updated sa mga ituturo pa ng Lola. Kasi ngayon, mas updated na ituturo ko sa inyo kaysa dun sa mga lumang video ko na mapapanood nyo din dito sa YouTube channel ko. So, ina-update ko lang kayo kasi doon gumagawa pa lang ako doon ng mga LED lights. This time, ngayon, ang ginagawa ko, nag-utilize na ako ng mga pre-made LED lights na pwede na nating magamit, pero may konting tweaks lang na dapat nating gawin. So, hit that notification button na. And kung kayo ay nasa ibang platform, it's always your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim here saying, happy plant, happy life, indoor!